Mapagpalang gabi sa inyong lahat. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hango sa isang madilim na kabanata ng ating kasaysayan noong panahon ng Hapon. Ngunit hindi ito tungkol sa mga bayaning nasa libro. Ito ay tungkol sa mga bayaning itinakwil ng liwanag. Sa paanan ng bundok linghod sa Iloilo, naninirahan ang mga tribong tubong-tubong. Sila ay kilala bilang mga alagad ng kalikasan, mga babaylan at manggagamot. Ngunit sa likod ng kanilang pagiging mapayapa, may isang lihim silang iniingatan. Isang lihim na tanging ang pinakamatatanda lamang ang nakakaalam. Si Lolo Gado, ang bida sa ating kwento, ay hindi lamang isang simpleng magsasaka. Siya ay may bukas na mata. Isang gabi, habang ang buwan ay balot ng pulang ulap, nakita ni Gado ang isang pangitain. Ang mga dayuhang nakauniporme na may dalang mga baril ay paparating upang dungisan ang kanilang sagradong lupain. Alam niyang hindi sapat ang kanilang mga anting-anting laban sa bakal at pulbura. Nagtipon-tipon ang mga kalalakihan ng sityo tubong-tubong at ang kalapit tribo na Tangyan. Ang hangin ay mabigat sa kaba. Si Adol at Rama, ang dalawang pinakamatatapang na mga ngaso, ay hindi mapakali. Gado, nabalitaan namin ng nangyari sa kapatagan. Ang mga kababaihan ay kinuha, ang mga bata ay walang awang pinaslang. Kung darating sila rito, mauubos ang ating lahi. Tumingin si Gado sa itaas, sa madilim na bahagi ng mga puno kung saan tila may mga matang nagmamasid. Alam niyang may ibang paraan, ngunit ito ay mapanganib. Isang paraan na maaaring magpabago sa tingin ng tao sa kanila habang buhay. May mga naninirahan sa itaas ng bundok na matagal nating iniiwasan. Sila ang mga nilalang na kumukuha ng ating mga patay, ang mga balbal. Kung mapapakiusapan natin sila, magkakaroon tayo ng mga bantay na hindi tinatablan ng takot. Nagkaroon ng bulungan. Ang balbal para sa mga katutubo ay simbolo ng sumpa. Sila ang mga nilalang na may mahabang kuko, matatalas na ngipin, at may kakayahang lumipad gamit ang kanilang malalapad na balat. Ngunit sa harap ng mas malaking halimaw, ang mga dayuhang mananakop, naisip nilang mas mabuting pumanig sa halimaw ng gubat kesa mamatay sa kamay ng halimaw ng digmaan. Nang hating gabi na, dinala ni Gado sina Adol at Rama sa kuweba ng mga buto. Sa bawat hakbang nila, ang tunog ng tuyong dahon ay tila isang babala. Biglang, isang malakas na pagaspas ng pakpak ang narinig nila mula sa itaas. Isang nilalang na may taas na halos 7 talampakan ang bumaba sa kanilang harapan. Si Rama ay muntik nang bumigay ang tuhod, ngunit hinawakan siya ni Gado. Inilabas ni Gado ang isang handog, isang sariwang hayop na kanilang kinatay. Inilatag niya ito sa lupa at nagsalita, "Kampon ng gabi, hindi kami pumarito para sa gulo. May mga dayuhang dumarating. Sila ay may dalang kamatayan. Kung tutulungan niyo kaming ubusin sila, ang bawat isa sa kanila ay magiging inyong pagkain. Walang matitira, walang ititira." Ang pinuno ng mga balbal ay lumapit, inamoy ang leeg ni Gado at tila naramdaman ang katapatan nito. Sa isang iglap, 10 pa ng mga kasamahan nito ang lumitaw mula sa mga puno. Sila ay nagkaintindihan na. Ang gabi ay hindi na para sa mga tao. Ang gabi ay para sa mga anino. Sumapit ang araw na kinakatakutan ng lahat. Isang kumpanya ng mga sundalong Hapon ang pumasok sa kagubatan ng linghod.
dala ang kanilang mga makabagong armas. Ang hindi nila alam, bawat puno na kanilang nadadaanan ay may nakatagong kamatayan. Si Gado at ang kanyang mga kasamahan ay nasa itaas ng burol. Pinanunood ang bawat galaw ng mga dayuhan. Nang makarating ang mga sundalo sa pinakamasukal na bahagi, ibinigay ni Gado ang hudyat, isang tunog ng kwago. Ang unang sundalo sa unahan ay biglang nawala. Sa isang kisap mata, hinila siya ng isang mahabang kuko paitaas sa rurok ng puno. Doon, narinig na lamang ang kanyang huling hininga habang linala pa ng mga balbal. Nagkagulo ang mga sundalo. Nagpaputok sila sa lahat ng direksyon. Ngunit paano mo babarilin ang isang anino na mas mabilis pa sa iyong bala? Ginamit nila ang kanilang bilis upang lituhin ang mga dayuhan. Isang sundalo ang nakaharap ni Adol. Akmang babarilin na siya nito nang isang balbal ang tumalon sa likuran at bumaon ang mga kuko sa balikat ng sundalo. Sa halip na matakot, si Adol ay sumigaw ng pakikipaglaban. Ang mga katutubo at ang mga aswang ay nagtutulungan. Ang dugo ng mga dayuhan ay dumanak sa lupa na naging pataba para sa kagubatan. Ngunit hindi lahat ay naging madali. May isang traidor sa hanay ng mga katutubo, si Lumao, ang kapatid ng asawa ni Gado. Dahil sa takot at pangako ng kapangyarihan, itinuro niya ang tago na lagusan patungo sa kuweba kung saan nagtatago ang mga kababaihan at bata. Nang malaman ito ni Gado sa tulong ng matalas na pang-amoy ng mga balbal, ang kanyang galit ay walang pagsidlan. Ang taong nagtraidor sa sariling niyang dugo ay hindi karapat-dapat sa awa ng lupa. Bago pa makarating ang mga sundalo sa kuweba, hinarang sila ng mga balbal. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang sila kumatay. Kanilang pinahirapan ng mga traidor. Si Lumao ay naiwan sa gitna ng gubat, nakatali, habang ang mga kaibigan niyang balbal ay dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang sigaw ay nanatili sa hangin hanggang sa mawalan na siya ng boses. Natapos ang digmaan. Ang mga sundalong nakaligtas ay bumalik sa bayan na may mga kwento ng may mga demonyo sa gubat. Simula noon, hindi na muling may nagtangkang pumasok sa bundok lingod nang walang pahintulot ng tribo. Si Lolo Gado ay tumanda na may kapayapaan sa puso. Alam niyang sa isang madilim na bahagi ng ating mundo, may mga nilalang na handang tumulong kung ang iyong hangarin ay protektahan ng iyong pamilya at kultura. Ang mga balbal ay nanatili sa kanilang mga kuweba, naghihintay ng susunod na pagkakataon na ang kanilang mga kuko ay kakailanganin muli. Hanggang ngayon, ang mga taga-Iloilo ay may kasabihan, huwag kang matakot sa aswang na tagagubat. Matakot ka sa tao na ang puso ay mas maitim pa sa gabi. May mga kwento ba kayo ng mga nilalang na sa halip na manakit ay naging tagapagtanggol? I-share nyo ang inyong mga karanasan sa comment section. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod na kwentong kababalaghan dito sa ating channel.